At narinig ni Sepatias na anak ni Matan, at ni Gedalias na anak ni Pashur, at ni Hukal na anak ni Selemias, at ni Pasur na anak ni Melkias, ang mga salita na sinalita ni Jeremias sa buong bayan, na nagsasabi, "Ganito ang sabi ng Panginoon, ang tumatahan sa bayang ito ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak, sa pamamagitan ng kagutom, at sa pamamagitan ng salot. Ngunit ang lumalabas sa mga Kaldeyo ay mabubuhay, at ang kanyang buhay ay magiging sa kanya'y pinakasamsam, at siya'y mabubuhay. Ganito ang sabi ng Panginoon, tunay na ang bayang ito ay mabibigay sa kamay ng hukbo ng hari sa Babilonia, at sasakupin niya." Nang magagayoy, sinabi ng mga prinsipe sa hari, "Isinasamo namin sa iyo na ipapatay ang lalaking ito. Yamang kanyang pinahina ang mga kamay ng mga lalaking mangdirigma na nalalabi sa bayang ito, at ang mga kamay ng buong bayan sa pagsasalita ng kanyang mga salita sa kanila, sapagkat hindi hinahanap ng lalaking ito ang ikabubuti ng bayang ito, kundi ang ikapapahamak." At sinabi ni Sedekias na hari, "Narito, siya'y nasa inyong kamay, sapagkat hindi ang hari ang makagagawa ng anuman laban sa inyo." Nang magagayoy, sinunggaban nila si Jeremias, at inihagis siya sa hukay ni Malkias na anak ng hari, na nasa looban ng bantay, at kanilang inihugos si Jeremias sa pamamagitan ng mga lubid, at sa hukay ay walang tubig, kundi burak, at lumubog si Jeremias sa burak. Nang marinig nga ni Ebed-Melech na taga-Ethiopia na bating na nasa bahay ng hari, na kanilang isinilid si Jeremias sa hukay, na ang hari nooy nakaupo sa pintuang bayan ng Benjamin. Si Ebed-Melech ay lumabas sa bahay ng hari at nagsalita sa hari na nagsasabi, "Panginoon ko na hari, ang mga lalaking ito ay nagsigawa ng kasamaan sa lahat ng kanilang ginawa kay Jeremias na propeta, na kanilang isinilid sa hukay, at siya'y mamamatay sa dakong kanyang kinaroroonan dahil sa kagutom, sapagkat wala ng tinapay sa bayan." Nang magagayoy, nagutos ang hari kay Ebed-Melech na taga-Ethiopia, na nagsasabi, "Magsama ka mula rito ng 30 lalaki, at isampa mo si Jeremias na propeta mula sa hukay, bago siya mamatay." Sa gayoy nagsama ng mga lalaki si Ebed-Melech, at pumasok sa bahay ng hari sa ilalim ng silid ng kayamanan, at kumuha mula roon ng mga basahan at mga lumang damit, at kanilang ibinaba sa pamamagitan ng mga lubid sa hukay kay Jeremias. At sinabi ni Ebed-Melech na taga-Ethiopia kay Jeremias, "Ilagay mo ngayon ang mga basahang ito at mga lumang damit sa iyong mga kilikili sa ibabaw ng mga lubid." At ginawang gayon ni Jeremias. Sa gayoy isinampan nila si Jeremias ng mga lubid, at itinaas siya mula sa hukay, at si Jeremias ay naiwan sa looban ng bantay. Nang magagayoy, nagsugo si Sedekias na hari, at ipinagsama si Jeremias na propeta sa 3 pasukan na nasa bahay ng Panginoon. At sinabi ng hari kay Jeremias, "Magtatanong ako sa iyo ng isang bagay, huwag kang maglihim ng anuman sa akin." Nang magagayoy, sinabi ni Jeremias kay Sedekias, "Kung sasaysayin ko sa iyo, hindi mo ba tunay na ipapapatay ako? At kung bigyan kita ng payo, hindi ka makikinig sa akin." Sa gayoy, si Sedekias ay sumumpang lihim kay Jeremias na nagsasabi, "Buhay ang Panginoon na lumalang ng ating kaluluwa. Hindi kita ipapapatay o ibibigay man kita sa kamay ng mga lalaking ito na nagsisiusig ng iyong buhay." Nang magagayoy, sinabi ni Jeremias kay Sedekias, "Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel. Kung iyong lalabasin ang mga prinsipe ng hari sa Babilonia, mabubuhay ka nga, at ang bayang ito ay hindi masusunog ng apoy, at ikaw ay mabubuhay at ang iyong sambahayan. Ngunit kung hindi mo lalabasin ang mga prinsipe ng hari sa Babilonia, mabibigay nga ang bayang ito sa kamay ng mga Kaldeyo,
at kanilang susunugin ng apoy, at ikaw ay hindi makatatanan sa kanilang kamay. At sinabi ni Sedekias na hari kay Jeremias, Ako'y natatakot sa mga Hudyo na kumampi sa mga Kaldeo. Baka ako'y ibigay nila sa kanilang kamay at kanilang libakin ako. Ngunit sinabi ni Jeremias, Hindi ka ibibigay nila. Isinasamo ko sa iyo na talimahin mo ang tinig ng Panginoon tungkol sa aking sinalita sa iyo, sa gayoy ikabubuti mo at ikaw ay mabubuhay. Ngunit kung ikaw ay tumangging lumabas, ito ang salita na ipinakilala sa akin ng Panginoon. Narito, lahat ng babae na naiwan sa bahay ng hari sa Huda ay malalabas sa mga prinsipe ng hari sa Babylonia, at ang mga babaeng yaon ay magsasabi, Hinikayat ka ng iyong mga kasama-samang mga kaibigan at nanaig sa iyo. Ngayon, ang iyong paanga ay nalubog sa burak at sila'y nagsitalikod. At kanilang dadalhin ang lahat mong asawa at ang iyong mga anak sa mga Kaldeo, at hindi ka makatatanan sa kanilang kamay, kundi ikaw ay mahuhuli ng kamay ng hari sa Babylonia, at iyong ipasusunog ng apoy ang bayang ito. Nang magagayoy, sinabi ni Sedekias kay Jeremias, Huwag maalaman ng tao ang mga salitang ito at hindi ka mamamatay. Ngunit kung mabalitaan ng mga prinsipe na ako'y nakipagsalitaan sa iyo, at sila'y magsiparito sa iyo at mangagsabi sa iyo, Ipahayag mo sa amin ngayon kung ano ang iyong sinabi sa hari, huwag mong ikubli sa amin at hindi ka namin ipapapatay. Gayon din kung anong sinabi ng hari sa iyo, iyong ang sasabihin sa kanila, Aking iniharap ang aking pamanhik sa harap ng hari, na huwag niya kong pabalikin sa bahay ni Jonathan na mamatay roon. Nang magkagayoy, dumating ang lahat na prinsipe kay Jeremias at tinanong siya at kanyang isinaysay sa kanila ang ayon sa lahat ng salitang ito na iniutos ng hari. Sa gayoy, pinabayaan nilang magsalita siya sapagkat ang bagay ay hindi nahalata. Sa gayoy, tumahan si Jeremias sa looban ng bantay hanggang sa araw na masakop ang Jerusalem.